Ako si Pam, isang taon nang naninirahan dito sa New Zealand. Kamusta ba ang buhay namin sa loob ng isang taon? Tara, pag-usapan natin yan. Nakarating kami dito sa New Zealand noong April 2023. Gaya ng karamihan, nagsimula talaga kami from scratch. Iniwan ang buhay na nakagisnan sa Pilipinas. Binenta ang gamit, itinigil ang negosyo at dito ngayon ay nakikipagsapalaran. Sa unang taon ng pagtira dito sa New Zealand ay hindi naging madali ang lahat. Maraming adjustments, maraming struggles, mula sa paghahanap ng matitirahan, pagpupundar ng gamit sa bahay, at ang pinakamahirap sa lahat, ang makaranas ng homesick at mental breakdown. Totoo ngang unang taon mo sa ibang bansa ang pinakamahirap. Nung lumipat kami ng bahay, nabuhay kami sa mga hingi at bigay. Ang mga unang gamit namin sa bahay ay pinaglumaan ng iba, o di kaya yung itatapon na sana. Natatandaan ko pa yung unang linggo namin sa bahay. Wala kaming lamesa at nagtiyaga kaming kumain sa maleta. Dahil nga wala na rin kaming masyadong dinala galing Pilipinas, ultimo laruan ng aking anak, galing na rin sa iba. Pati na ang higaan, mga pinggan, gamit sa kusina, lutuan, at ang pinaka-the best na blessing ni Lord, meron din nagbigay sa amin ng buong sala set at may kasamang TV. And looking back now, sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nakita ko kung paano siya nag-provide sa mga pangangailangan namin noon. Malaki rin ang natibid namin dito. Biyaya talaga ng Diyos dahil hindi rin talaga biro ang mga presyo ng mga bagong gamit dito sa New Zealand. Maganda ang bansang New Zealand. Pero nga dahil tayo ay baguhan, marami pa tayong hirap na dapat pagdaanan. Sa totoo lang, yung mga unang 3 buwan namin dito ay dumating din sa point na naisip namin kung tama ba ang desisyon namin ng pagpunta namin dito. Pero ngayon, masasabi kong okay naman na kami. Unti-unti na rin nasasanay sa panibagong buhay. Pareho na kami nagtatrabaho mag-asawa. Medyo busy na kaya hindi na rin ganun nakakaramdam ng kalungkutan. Salamat nga sa Diyos dahil magkakasama kaming pamilya. Totoong hindi talaga biro ang manirahan sa ibang bansa. At pinakamahirap ang mag-umpisa. But as time goes by, mararamdaman mo na rin na nagiging okay na ang lahat. At sa tuwing tinitingnan ko ang anak ko at nakikita ko kung gaano siya kasaya dito, kung paano niya nararanasan yung mga bagay na hindi ko nararanasan noon, kung gaano kaganda at kalinis ang environment na kinakalakihan niya ngayon, mapapasabi ka na lang at mapapaisip ka na lang na thank you Lord at dinala mo kami dito ng pamilya ko. Marami mang pagsubok, iyak, sakripisyo, lungkot, pagtitiis, masasabi ko pa rin na it's all worth it. And living abroad, it will teach you a lot of lessons. Marirealize mo rin ang maraming bagay tungkol sa sarili mo. Madidiscover mo rin ang ilan sa mga bagay na akala mo ay hindi mo kayang gawin noon. At sa loob ng isang taon ng pamumuhay dito ngayon sa New Zealand, marami na ring nagbago. Yung mga gamit namin noon na galing sa hingi at bigay ay naipamigay na rin namin. At ngayon nga ay nakabili na rin kami ng ilan sa mga bagong gamit. Unti-unti na rin nakakaipon at nakakaluwag-luwag. Isang taon pa lang, alam kong malayo pa. Marami pang pagdadaanan, marami pang isasakripisyo at dapat pagkatiisan. Marami pa kaming pinapangarap at pinagdadasal. Pero higit sa lahat, marami pa akong isi-share sa inyo sa aming New Zealand journey. Kaya don't forget, follow for more!